I don't wanna call you later. It's there in my heart up like it's paper and somehow. Hello everyone! Welcome to another travel vlog! So for today's vlog, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1 and nakapag-check-in na tayo doon. Pero ang sabi kasi dito, guys, magbabayad sana kami ng travel tax. Pero ang sabi, mag-check-in muna and then magbayad ng travel tax. So nung nag-check-in naman kami, kailangan namin bumalik ulit doon pagkatapos namin magbayad ng travel tax. Nagtanong kami regarding sa travel tax para sa mga OFW. Akala ko, wala akong babayaran kasi OFW ako. Pero, pumunta tayo ng Vietnam, Taiwan, and Japan. Kailangan natin magbayad pa rin kasi nga, hindi tayo doon nag-work. So, kung uuwi man tayo sa UK, hindi na tayo magbabayad ng travel tax. And i-inform ko kayo mamaya kasi andun yung kapatid ko. Siya yung magbabayad ng travel tax. I-inform ko kayo kung magkano isa. Etong passport, guys, hindi na nila kailangan doon. Parang ang kinukuha na lang nila is yung itinerary. And chinek ko po yan. Walang punit. Walang punit yan. Hindi ko pala pinakita sa inyo yung luggage ko. Yung luggage namin, lahat naka-cling wrap. It was, problem. As in, chinek ko yung tag-iisa, wala naman. Walang punit. Madumi lang. Guys, nakapagbayad na kami ng travel tax and 1,620 for adult. And sa bata naman is 810. So, pag 12 and below, meron siyang 50%. Is that 50%? Yes. 810 pesos. So, ang binayaran natin all in all is nasa 10,000 plus. So, ngayon, pupunta na naman tayo doon sa check-in para kumuha ng boarding pass. Guys, nakuha na namin yung boarding pass namin and papasok namin sa immigration. So, i-update ko kayo kung ano yung mga mangyayari doon paglabas natin ng immigration. Let's go, guys! Finally, nakalabas na tayo ng immigration. So, ano yung mga tinanong sa amin? So, bali 7 kami. So, ang unang pumasok is si Mama. So, ang tinanong sa kanya is, travel lang ba? So, ang sabi niya, travel lang. Tapos, pinapasok na siya. And then, next one, yung tatay ko, which is, ang tinanong sa kanya is, anong business niya? And then, the third one is, yung kapatid ko na bunso, is tinanong kung saan siya nag-work, which is the hospital. And then, yung pang third child namin na kapatid ko is, wala nang tinanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Basta, tinitigan niya lang daw yung immigration. And then, chut, lumabas na siya. And then, next one is yung husband ko. Ang tinanong naman sa kanya is, anong work niya and saan siya nag-work, which is sa UK. And last one, ako at saka yung anak ko. Kasi hindi naman pwedeng pumasok yung anak ko mag-isa. Kasi 11 years old pa lang siya. So, ang tinanong sa akin is, saan ako nag-work? So, ang sinabi ko lang is UK. Yun lang, guys. Then, chinek yung, actually yung passport ko, ginanon niya. Chinek niya, tig-isa-isa. Ginanon-ganon niya. So, nakita niya siguro yung mga visa ko. So, all goods, guys. That's all. Nakalabas na kami ng immigration and wala naman tinanong. Tinatakan lang yung passport naming lahat. And then, punta tayo ng customs. Nakalabas na din tayo ng customs. Smooth din siya, guys. Fairness, maganda ang kanilang airport. And ang weather, sinabi kanina, is 25 degrees Celsius. Kaya medyo malamig-lamig na yun. Okay na yun. Kasi dito sa Vietnam, tag-ulan ata ngayon, guys.
Andito tayo ngayon sa second floor. Papunta tayo doon sa Vietnam Tourism kasi nag-avail yung kapatid ko sa Klook ng 7 days internet. So, share na lang kami doon. So, that is worth 350 pesos. Tapos, merong QR code na binigay ang Klook. So, ipapakita mo lang to doon. So, tignan natin kung makukuha niya. Okay. Nakuha na namin yung SIM card. Nakasalpak na dito sa phone ng kapatid ko. So, unlimited pala siya, guys. Okay lang na mag-hotspot na lang kami. Try mo nga kung pwedeng hotspot. So, pinakita niya lang yung QR code and then yung passport niya. So, located siya dito sa second floor. Kasi doon, naghahanap kami. Tapos, andito lang pala siya sa side. So, check nyo lang, guys. Kasi, iba-iba tayo kasi kami, nag-lift kami, tapos mamaya kayo is nag-escalator. So, iba yung makikita nyo. So, trinaan namin i-open yung hotspot. Ayaw guys. And then, meron nag-pop up na call this number. So, kinall namin guys. May English naman, pero yung pumalit, walang English. So, hindi pa din namin na-figure out yung hotspot. So, okay lang yan guys. Try na lang natin sa hotel na lang mag-wifi. Kasi siya naman yung magna-navigate lahat ng mga activities. So, all goods. Puno na. Nakasakay na kami dito sa bus guys, papuntang city center. And ang binayadan namin is 45,000 each. 315,000 dong. Wow! Milyonaryo ka na talaga dito, Gilmore. Meron kasi akong app na ginagamit and lahat ng currency pwedeng i-add dito. So, kinipe natin ang 350,000 dong is equivalent to 753.48 pag Philippine peso and pag British pound naman is 10 pounds. 0.165 pence. Oy, bongga guys. Andito tayo ngayon sa Hanoi and mag-iikot-ikot muna tayo dito. Kaya iiwan natin yung mga luggages natin dito sa Hanoi High 5 Hostel. Pero hindi kami mag-i-stay dyan kasi ang gagawin namin dito sa Hanoi is maglilibot-libot and then mamayang gabi sasakay kami ng bus papuntang Sapa. So, let's go! Hello! Naiwan na namin yung bag namin and 7 luggages yon. So, it is worth 140,000 dong each. So, sinearch ko kung magkano yung 140,000. So, yung 140,000 guys is nasa 301 pesos. And in British pound, it is 4 pounds and plus. We are here at Coffee 74 Beer and Food, and this is located in Hanoi Train Street. So, as you can see, madami kayong makikitang shops. More on drinks actually siya. And hindi pa namin na-check doon, pero may naamoy na kaming pagkain. Antayin lang namin yung train na dadaan dito. Mag-aantay pa kami ng 2 to 3 hours para makapag-rest kasi sobrang pagod na kami.
Andito tayo ngayon sa Tom's Cafe and Aha Cafe. Dito nag-aantay yung mga pasahero papuntang Sapa. So, siya yung nag-a-announce kung pwede nang pumasok sa taxi ay sa bus. Kasi yung bus is dalawa, guys. So, hati yung bus, guys, na pupunta ng Sapa. So, dun kami sa Violet na yun, sa Koromi bus. And guys, it is worth 546 sa Klook. I-check nyo na lang sa website, guys. Just like the breeze, you're not born to be wrong. I know the road is long, 'cause I know where to go. 'Cause I wanna go. I wanna walk to you with our lives unglued. You say you're the one for me. I never thought to see, 'cause I know where to go. Papunta tayo ngayon ng Katkat Village. Sinalakad lang natin. Kasi mas okay kung lakarin natin. Sanay naman na tayo maglakad ng ganito. Kasi taga-Benguet tayo. And nakaka-amaze na makita yung gantong view. And nakakasad din sa part ko kasi hindi pa ako nakakapunta ng Sagada, which is maybe pwede ko sa punta ang itsura ng Sagada at itong Sapa ng Vietnam. Na-amaze ako dito, guys. Maganda yung concept niya. Tapos siya mo, parang bahay kubo. Pwede din natin gawin to sa Pilipinas. Oh. Parang Torii Gate siya, pero inano nila as mga bahay kubo. Oh. Ganda. Nice. Nakasakay tayo ngayon sa taxi. Kasi yung dadaanan sana namin, guys, is itong orange. Which is 300 meters na lang. Pero dahil close, ito yung dadaanan natin. Oh, ito, pataas. So, medyo malayo-layo. Kaya, nagbayad tayo ng taxi. 10,000. 10,000 dong each. Okay. Siya. Diba, sabi ni Crystal, huwag maniniwala. Nakabili na tayo ng ticket dito sa ticket booth nila. It is worth 150,000 dong each. Hindi kasi ma-explain ng kapatid ko yung sa child. So, hindi namin alam kung magkano yung presyo. So, bali 7 to. So, nasa 1,050,000. Wow, milyonaryo. Oh, ayun pala yung presyo ng children. Nasa 70,000. Sayang naman. So, ayun dun pala yung price, guys. Sayang. Dapat doon pala tayo sa taas kumuha, same lang naman pala. Papasok na tayo sa Katkat Village. Meron silang parang jeep, which is 10,000 dong each. Pero lalakarin na lang natin para makita natin yung
Ganda. Papuntang Katkat Village. Andito na tayo sa Katkat Village. Ayan po siya, guys. Bago tayo bumaba, papakita ko sa inyo. Madaming stall dyan. So, iti-check natin. And guys, nung nag-taxi kami papunta doon sa taas, from the entrance, nagbayad kami ng 70,000 dong. Pero medyo malapit lang pala siya. So, it depends sa inyo kung gusto niyo yung lakarin or gusto niyo mag-taxi. So, tanungin niyo lang kung magkano. So, yung 70,000 dong, nasa 154, which is worth it naman kasi sobrang lapit. Pero, malapit din kung lalakarin niyo. And gusto kasi namin naglalakad-lakad para makita namin yung places. This is 20,000 dong. So, yan. What do you call this one? Sausage? Hotdog. Oh, hot. Walang masyadong kakainan. Pero meron silang sausage doon, which is 20,000 dong. Tapos may mga pasalubong. More on pasalubong yung mga shops, guys. Pero recommended ko na puntahan nyo kasi ang maganda talaga siya. Lalo na yung sa falls doon sa taas. Tapos, tinanong namin kung may exit dyan. Yan yung exit na tinatanong namin dun sa taas na sinabi nila close. Pero sinabi naman niya, pwedeng mag-exit dyan. So, malapit lang, guys. Yun, dun na tayo mag-exit, hindi na tayo dyan. Kasi dun tayo nag-entry, dito tayo mag-exit. Tingnan nyo tong dinadry nilang ano. Para saan kaya to? Or, yung seeds. Wine? Tingnan natin yung traditional winemaking na lidad dito. This one. One. Yeah. Chị Pháp. Battle na ba? Akala ko 1 liter. Hindi ko kaya. Kevin, Wow, what? Thấy 120, yeah. 1. Wow, okay. Correct. Ay, correct. That one. Chị lấy tao nó lại này này, này tao giá nó chị tao lại đi với. This one. Đấy. Em nó bùa, nó bùa tụi mà. Thank you. Come on. Guys, galing tayo sa pinakadulo. And then, ito na yung pinakadulo dito. So, dito tayo mag-e-exit. Ito daw yung shortcut. Dito sana kami dadaan kanina. Pero, dahil nga sinabi nung nagtitinda doon na hindi pwedeng daanan. So, nag-taxi kami. So, dun yung entrance namin. Pero, dahil dito yung mas malapit, dito tayo mag-e-exit, guys. Nakikita nyo ba tong shop na to, guys? Sobrang ganda. Gusto ko ng gantong shop sa Pilipinas. And maganda din yung bridge doon. Pag makikita nyo dito, papakita ko dito, guys. Oh.
Ayan yung bridge. Doon kayo mag-picture. Tapos kunan nyo tong shop na to. Sobrang colorful kasi. Maganda siya actually. Sayang, hindi ko na bilang yung steps, pero madami pa. Pero dito guys, kung dito ako, na-amaze ako guys. Kasi yung probinsyang to, na-improve nila ng ganito. And then, ang maganda, yung entrance fee is iisa na lang siya. 150,000 dong. As in, lahat dito is bayad. Siyempre, except yung mga pagkain, yung mga bibilhin, ganun. Pero lahat ng spot na kung saan mo gustong mag-picture, wala siyang bayad guys. May traditional dance din sila na pinerform doon. May mga music din. Actually, may mga ganun tayo, pero ang maganda dito, na-emphasize nila. So dito, meron na silang show, hindi ka na magbabayad doon. So pinasukan mo na, papanoorin mo na kung saan mo gusto. Diba? All goods. Thumbs up. Recommended itong place na to. After natin sa Katkat Village, punta tayo dito sa Ma'am Restaurant and Coffee para sa ating lunch kasi maganda yung view dito kasi nakikita yung mountain view and the train. Nice! Instagrammable siya actually. Pero pag tinitignan mo siya dito lang, syempre dyan may ginagawa pa dyan sa baba. Pero pag naglakad na dyan yung train, tapos kasama ako, pak! Pero sa ngayon, habang inaantay natin yung train, tatanungin natin yung timetable ng train, kung may timetable man sila. So mag-order muna tayo guys. This one. Chestnut. I recommend you can try this or this. Oh, this one. I'll get this one. Shiitake mushroom cream sauce spaghetti. And do you have rice? Yes, we have. Thank you. I repeat the order. You order one barbecue rib, Yeah. one green chicken for half, one beef steak with shiitake mushroom, one fried potato, one spring roll, and one shiitake mushroom spaghetti. Okay. Yeah, so. Yeah. Thank you. Thank you. And two steamed rice. Yes. Okay, can I take the menu? Ini mas belajar rice dah. Kakatapos lang natin kumain and nagbayad tayo ng 2,157,000. Pero may additional pa yun. Pag card ka magbabayad, may additional. So, ang binayaran natin all in all is 2,221,710. So, kung i-convert natin yun into peso, is nasa 4,760.68 and sa pounds naman, nasa 64 pounds and 21 pence. Pero recommended ko dito sa Ma'am Restaurant located in Zachi 27 Huang Lei Sapal, Lao Kiao. Hindi ko ma-pronounce guys. Pero masarap yung mga food, masarap yung drinks, masarap yung food. Recommended ko yung steak with mushroom sauce. So, magkano ba yun? So, ang tawag nila doon is steak with shiitake mushroom cream sauce and baked potatoes, which is 259,000 dong. Gusto ko din yung nila, baked potato. Masarap yung baked potato nila guys. 89,000 dong. Tapos, tingin-tingin na lang kayo sa menu nila guys kasi masarap naman yung food. Recommended. Nakapag-check-in na tayo dito sa Fongnam Hotel and itutour ko kayo dito sa hotel nila. So, I don't know what size is this. I think this is a king size bed. Dalawang king size bed. Tig-dalawang pillows. And then here, meron silang desk.
Pwede tayong mag-edit-edit dito ng mga vlog natin. And then, we have here a cabinet with hanger. So, pwede nating ilagay dyan yung mga damit natin. Ang maganda dito, spacious siya. Kaya pwede nating ilagay yung maleta natin doon. And then, here, meron silang electric fan. Meron din silang sleepers. Oh, good. Kasi umuulan ngayon, may payong din silang pinahiram sa atin. They also have here yung mga towels and toothbrush and hindi ko alam kung ano to. Razor kit. Ayan, may mga razor kit, shower cap, then tissue. And then, pagpasok natin dito guys, meron tayong malaking shower room. Wow! Maganda na to. Shower room and then toilet and the sink with the mirror. Ang importante, meron tayong bidet dito. They also have here shampoo and soap. So, pwede natin gamitin yan. Dito naman sa bandang to, meron pala silang maliit na fridge and may freezer sa taas. So, meron tayong side table dito. X makeup desk. Dito tayo mag-dry ng ating buhok. Oh. Yun lang guys. We also avail this in Klook. So, just check their website. May complimentary water din pala sila dito guys. So, atin na tong water na ito. And then, meron silang kettle and the password and TV guys. That's all.